Pinuntahan ko nga ang lugar na to para masilayan at maapakan ng mga bato na ito. Nagawa pa ng Kuriyama clan nung Edo period pa. Isa ito sa mga popular na daanan at ito rin ang shortest road kung gusto mo pumunta ng Nara kung galing kang Osaka. Subalit ito nga ang pinaka-exit na daan pero hindi rin madali para sa mga siklista na dumaan dito. Ako ay nagkandaligaw-ligaw, hindi man ako pamilyar sa lugar at first time kong pumunta at puputangin si Google Maps lang ang aking inaasahan. What's up guys? Ayan, nakakapag-ride out na naman tayo uli. Ayan, nakikita nyo ba yung nasa harapan ko guys? Ayan ang pupuntahan natin. Aakyatin natin yung kapiraso lang yan. Ayan, yan yung Mount Ikoma. Ayan guys, pupuntahan natin yung Kuragari Togi or Kuragari Pass. Yan yung steepest road dito sa Osaka. Ayan guys. Kailangan natin huminto talaga sa mga corner pagliko kasi kailangan natin masigurado baka maka-aksidente pa tayo. Yan, yo, what's up guys? Ayan, nakakapag-ride out na naman tayo ulit, no? Ayan, nandito na tayo sa baba ng sa pupuntahan natin. Ang pupuntahan natin ngayon ay Kuragari Pass. Yan, or Kuragari Togi. Yan yung shortest road na nagkukonekta from Osaka to Nara. Ayan. So may tayo ngayon, may 4.9 km remaining. Ayan. Yan. So ito yung pupuntahan natin. 4.9 km. Ayan. So dito tayo sa route 308. Ayan. So kailangan talaga guys na ikukuan natin, no? I-challenge natin yung sarili natin, no? Kasi ang gradient dito nag-average ng 10%, then ang maximum gradient ay aabot ng 30% or to 31%. Ayan. So good luck talaga sa akin guys. So dito andahan natin, no? Ayan, paakit na yan. Di ko alam kung kakayanin ko to guys. Tara, pwede namang huminto, diba? So let's go. Ayan. Oh, grabe. Napakatarik. Ayan. Sa mga bago pa dito sa aking page, ito ang mga ginagawa ko habang nandito pa sa Japan. Pinupuntahan ko ang mga liblib na lugar dito sa Osaka just to break my daily routine and push myself out of my comfort zone at bigyan ng aking sarili ng something to look forward. Kasi cycling around Osaka ay halos nagiging regular na lang sa akin kasi nag-i-enjoy ako nito. Ito ang napakagandang way to explore sa mga lugar dito sa Japan na hindi masyadong dinadayo ng mga turista. At nakapag-motivate din sa akin na mag-exercise regularly. Maliban sa physical challenge, na-enjoy ko din ang mental endurance aspect nito. Dahil dito, masusukat mo kung hanggang saan ang limit mo. Kasi habang nagbibisikleta ka, mafe-feel mo na lang, ay, hindi ko na pala talaga kaya. Hanggang dito na lang muna ako, magpahinga muna ako. Kaya ngayon, sa video na ito, sina-challenge ko ang aking sarili kung hanggang saan ang limit ko. Relax lang. Proper breathing lang. Yan. Relax. Sana ma-achieve ko ito na hindi tumitigil.
at hindi tumutukod. Hop. recovery. Guys, nabigla at nagulat ako pagdating ko dito sa taas. Dito ko napagtanto na mali ang binigay na direksyon ni Google App. Pero normal lang ito guys sa mga first time at hindi pamilyar sa lugar. Tanong tayo. Hello guys, ayan, pinagbabawal na pala nila ditong dumaan ang mga bisikleta. Ayan. So ngayon, lumapit ako dito sa kanila, nagtanong-tanong. Ayan, binigyan ako nila ng mapa. So which is, sabi nila, puntahan ko daw muna itong Hiraoka Jinja. Ayan, tapos sabay magkuhan na muna ako. Tapos mag route 308 papunta dun sa Kuragari Pass. So ayan guys, so kailangan talaga magtanong-tanong
para hindi mawala, no? Sige, see you guys. So papunta na tayo ng Hiraoka Jinja, no? At sayang yung inakyat ko kanina, guys, sayang. Ayan. So anyway, ang importante lang naman ay ma-achieve natin na makapunta doon. At sana ay hindi tayo tutukod, no, habang paakyat ng Kuragari Pass. Ayan. Ayan guys, nandito na ako sa Hiraoka Jinja. Ayan, mula dito nag-search naman ako paakyat ng Kuragari Pass. Ayan. So may available naman siya, guys, which is 34 minutes from here with 2.7 kilometers. Ayan. So sana tuloy-tuloy na to, guys. Nangihinayang ako sa lakas ko na inakyat kanina. Alright guys, alright, see you. Sana makayanan. Ayun, nakita ko na. Ito yung daan. So yun. Di ko kinaya. Di ko napaghandaan. Guys, pahingam na saglit. Ayun guys, may 2 kilometers na lang ako, no, remaining. So as per dito sa 28 minutes. So nabigla ako, guys. Hindi ko napaghandaan eh. Tara, subukan natin makakuha uli, makakuha ng momentum. Ayan. Grabe. Hindi kaya. Tulak. Grabe. Ayan, alam mo na kung gaano ka tarik ang kalsada na to. Ano, ulit pa? Never na, di ba? Tingnan mo to, guys. Ano ba tong
napasok ko. Guys, after several times og pahinga, nandito na ako at narating ko na ang Kuragari Pass. Malamang ito nga ang pinakamalapit na daan papuntang Nara mula Osaka. Pero ito naman ang pinakamahirap at nakakapagod na daan para sa mga siklista. Bago nga pala ako pumunta dito, nag-research ako. Ang Kuragari Toge ay isa pala ito sa 100 best roads in Japan na ginagamit ng publiko as National Route 308. At hindi maipagkaila na napili ito nang dahil dito sa stone pavement na nilalakaran ko ngayon, nagawa pa ng Korea Maklan noong Edo period.